Pao, you mentioned kanina nagbigay po kayo ng grado, no? Doon sa prosecutors A natin. positive. Yes, A positive. A plus. A plus. A plus para po, bloody pa rin. Kung matatanong po kayo, ano naman po yung maaari nyo ibigay na grado para po sa defense? Lalo na po, no? Doon sa 3 araw po, nakita nyo parang nagkasukatan na yung defense and prosecution. Nakita nyo ba na napatunay nilang inosente si VP Sara dito sa pagbibigay ng grave threats? Siguro masyado pang maaga. Pero baka B positive na lang. Para B as in blood. Pero B positive pa din. Kasi productive naman yung weeks. Yung 3 araw pareho ng prosecutors saka defense. Saka it's a little too early in the game. So, B positive. B meaning Blood. blood. Sa Romanov na yan eh. In fact, during the Committee on Justice hearing, I had to explain what the Romanovs are. And kasi madaming hindi nakakaintindi niyan. Ano ba yung Romanov na yan? Sabi ko, yan yung imperial family of Russia that was overthrown and massacred by Lenin, if I'm not mistaken. But anyway, without going to the merits, in fact, hindi nga dapat kasama to. Siguro, tingnan na lang natin ang pagkakakilanlan natin sa ating president sa kanilang pamilya. I don't think that anyone would think that these words relating to assassination, massacre, all of that would come from the first family. So Yun lang- katang-isip nila yan? Yun lang po ang naisip So namin. katang-isip nila yan? Katang-isip po ng kabilang Kapila, partido. yeah. Okay. Dahil Hindi sila mag-imagine. wala naman pong napatunayan na may ganong plot. Hindi, yun yung tanong mo eh. May pasabog ba next week? Anong Meron. klaseng pasabog po? 5-star. Hindi bloody yun, sir. Okay. Okay, Question. Marian. Sir, regarding po doon sa request ng prosecution panel to subpoena yung tax records po ni VP Sara and yung asawa niya si Attorney Mans Carpio, itinakda po yung oral arguments ng impeachment court on July 15. Kamusta po yung preparations natin? Sino po yung tatayo para po doon sa 10 minutes and your rebuttal? We're still discussing that. Pinag-aaralan pa po ng team in charge and nung buong prosecution team. Kahit sino po masalubong natin, maglakad tayo 1 kilometro. Punta tayo palengke, punta tayo sa eskwelahan, sa playground, sa opisina. Pag tinanong mo yung tao, bata, matanda, may ngipin o wala, sino nag-threaten sa buhay ng Pangulo? Iisa naman lahat ang sagot nila eh. Hindi nila sasabihin na ang nag-conditional threat sa Pangulo ay si ganito. So, sino nagbanta sa buhay ng Pangulo? Medyo napakasimple nga po eh. So, yun lang po. Thank you. All right. Hello po, good morning. I'm Lance po from Newswatch Plus. To the prosecutors po muna, no, since we're presenting or we're expecting na si Attorney Zuleika Lopez, who is a close ally of the Vice President, will be presented. Yes, close staff of the Vice President will be presented next week. Do we expect a more persistent objection, heated discussions? Kasi this week po talagang naging mainit na, especially for the public na hindi naman talaga nakakapanood ng isang court hearing. So, do we expect a heated discussion next week, more heated discussion next week? And without revealing the strategy, how is the prosecution preparing for that? Of course, we're expecting more objections next week. And, we want you to know that our prosecutors, even our private prosecutors, are all very capable to handle the direct examination of Attorney Lopez should that take place next week. So, mangyayari po talaga na mag-o-object yung kabila dahil syempre ayaw nilang tumuloy ang testimonya ng kahit sinong witness po ng prosecution. Ma'am, reaction lang kasi na-ambush interview si Attorney Zuleika sa Senate at ang sabi niya pag maghanda raw sa Typhoon Inday. Yun yung po yung sabi niya, parang prepare for Typhoon Inday. Oh, maganda rin sila kasi usually pag bagyo wala sila eh. Kaya baka maganda rin po sila. Nakahanda naman po kami lahat. Kasi po para pumunta si Attorney Zuleika Lopez sa Senate and yun po yung sasabihin niya na prepare for Typhoon Inday, baka po lang, sakali lang. Pumunta po si VP Sara next week sa Senate Impeachment Court.
And I think yun naman din po yung gusto, I think, ni Attorney Lorna Capunan. Even last I think Tuesday yata sinabi niya yun. Are we prepared na? Nung na-announce po kasi yung pangalan ng bagyo, yung mga kaibigan po nila, mga BFF nila, nag-post na po lahat na Presidente, maganda na po kayo, parating na yung typhoon Inday. So last week pa yon, marami nang nag-post din. So siguro, yun lang po yung masasabi ni Attorney Zulaika at the moment. So at least siya, mas sanay na siya. So mag-ready lang tayo. Para sa bagyo ha, hindi dun sa impeachment kasi nakahanda naman po yung prosecutors. Matagal na nakahanda. Sir, may similarities ba? Parehong hindi magla-landfall. Pa-Taiwan no? Parang lumihis. So, parang lumilihis yung bagyo. Oh, magandang bagay yun kasi at least, di ba, hindi mahihirapan yung mga lugar po na madalas tamaan ng bagyo. Makakapagtrabaho po yung mga tao. Hindi po sila magugulo, hindi po sila may istorbo. Hindi magugulo yung mga media. Tapos 1 minute lang. Di ba? So, okay na rin po yun. Okay na din po siguro yun. If in case lang po na pumunta po si VP Sara and humarap siya involuntarily, sa PROSEC po ba ang magda-direct sa kanya? Private? Public? Wala pa pong final decision on that. Baka hindi pa pero feeling ko si Rog Oh, di ba? May feeling lang ako, pero hindi naman ako, syempre hindi naman ako. Hindi nga ako official spokesperson. Unofficial spokesperson lang ako. So hindi rin ako makakapag-comment masyado tungkol doon. How about Attorney Capunan since she was the first to bring that up last week? Last Yeah, again, wala pa pong final decision on who will conduct the direct on the Vice President or the Zulaika, if ever they will appear or be someone. Sabi niyo po ready na. Thank you. Hindi kasi Ready lahat. ready naman. Ready ang prosecutors. Siyempre kung but, bagyo, kailangan bagyo rin yung pantapat mo, di ba? Diba? Ready ang Bagyong Lorna. prosecutors. So si Attorney Capunan nga. No, honestly, wala pang final decision on who will conduct the presentation of the witness. Ano lang po, follow up lang po, sabi nga ni Attorney Jay, in a realm of possibilities. Yung pagpunta po ni Attorney Zulaika ngayon sa Senate, what if, for example lang, may legal remedies po na gagawin? Pwede po ba na, may choice po ba siya na hindi humarap next week? Kunwari lang naman, kumbaga, kung ano yung, of course, we're not privy to the details of the meeting, but kung meron man po sila mga remedies. Hello. Kapag nag-issue ng subpoena in impeachment court, no, that's a compulsory process that any person should comply with. Otherwise, no, the impeachment court would have to exercise its right to enforce that compulsory process. Thank you po.